oras, no, ng kalamidad. Nako po, asan kaya yung mga iniidolo nila mga kababayan, ano? Bakit parang wala tayong nakikita sa pagtulong? Wala eh. 'Di ba? Puro kay BBM, halos araw-araw na nagtatrabaho ang pangulo, walang kapagod-pagod. Mahiya naman kayo, 'di ba, mga kababayan? Oh, ayan. Pakinggan natin. Bago talaga ang panahon, kailangan po natin baguhin ang ating sistema ng agrikultura. Kailangan natin kilalanin at maunawaan kung ano ba ang kailangan gawin para sa sistema ng ating mga ng ating weather prediction, ng pag-asa, lahat yan para mas maganda ang ating response. Kaya po, sinama ko na po, nandito po ang 4 na kalihim ng iba't ibang departamento ang nagbigay po ng tulong para sa ating mga magsasaka. Andito po sa DA ang secretary ng Department of Sige, bukas. Secretary Ayag ako. Kiko Bigyan mo ako pag nanalo ako, ha. Namamahagi rin po, lalo po lahat ito. Kano ba bibigay mo? 20K pag nanalo ako? Para ibibigay para doon sa mga displaced, yung mga na umalis, kailangan umalis, evacuate. Sa Cagayan po ito, ma'am, nung nasalanta ng bagyo. Ito po yung mga nasalanta ng bagyo. Ang ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Oh, Welfare. number 1 ka talaga, BBM. Nako po. Andito rin po. Andito na yung mga loyalista, Ma'am Lorna Dominico, at saka si Ma'am Liberty Arcida. Department of Public Works. Kasi titignan daw na kung naging problema ang mga hindi magandang ginawang flood control project. Kaya nandito po, DPWH Secretary Vince Dizon. Kasama din po dyan, dahil meron tayong ginagawa po na feeding program para sa ating mga kabataan, hindi lang feeding program, kundi pati ang medical na examination, binibigyan po, pupunta po kami sa eskwelahan mamaya para makita kung magandang takbo nung pagbigay. Salamat, Pulong is. Kung hindi magpapatingin, pati na teacher, pinapatingin yung mga maestra, nagpapatingin na rin. Lotsiki, shoutout ha, Marcos pa rin daw. Ito, alam niyo mga kababayan, sawa na tayo sa mga balita na ano, kung ano-ano, doon tayo napupokus sa mga issue eh, na wala namang, wala naman nananagot, puro hearing. Wala naman nananagot. Yun ang isa po sa nakakasawa ng pakinggan. Dapat talaga yan may managot. So, pukusan muna natin si BBM. Wala pong saysay yung mga yan. No? Napakapangit pakinggan. Ang gusto ng taong bayan, yung mga ginagawa ng Pangulo, na ibalita naman natin. No? Kaya nga po nandito tayo para ibalita natin ang buong katotohanan, no, ng mga ginagawa ni BBM, kasi sinasabi nila wala daw nagawa si BBM, bangag daw, adik, no? O patulog-tulog lang daw sa kangkungan. Ako po, yung pala baliktad. Yung pala yung kabila pa travel lang. Nako, eto na. O, pakinggan natin. Ito yung ginagawa po ng ating Deputy Secretary Sani Angara. Ma'am Florencia, asa na ng Vice President? Oh. At dito naman po ay sinisweldohan ng taong bayan daw, oh. Nako po. Asa na daw ang Vice President? Pinahanap. Nako po. Nakita po ninyo ang mga pangyayari. Mga viewers na natin nagsabi niyan, ha. Nakita natin mga malaking problema sa dating mga flood control project. Kaya naman ay tinignan po namin. Ito si Secretary. Nako, magagalit sa iyo, Marvin, yung mga yung mga loyalista dito. Sinasabi mo weak leader si BBM. Yan ba yung weak leader na daming ginawa ni BBM, halos araw-araw na nagtatrabaho? Nako po. Yan ang presidente. Kaya po tinignan po namin po, inisa-isa po namin lahat ng project na. Biruin mo, inisa-isa yung project. Nakapag-savings po tayo sa budget ng Pilipinas para sa susunod na doon, para sa 2026. Nakahanap po kami ng medyo malaking halaga. Ang halaga is 255.55 billion. Malaki. Pero mo kung gaano kalaki yan, mga kababayan, na sinasabi ng ating Pangulo, kung ilalaan mo yan sa mga project ng flood control na yan, baka mawala na naman yan, no? Pamahagi na lang sa taong bayan ng mga nasalanta. No, at dapat diyan talaga ang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Like, share at subscribe mga kababayan, ha.